Nang magising ang higanteng babae, nainitan siya, pinapaypayan niya ang sarili, pero walang silbi, kaya naman, tumayo siya, okay na ito, kanina sa tabi ng ilog siya natulog. Humakbang siya, inabot ang puno at binunot, ginamit niyang pamaypay, pagkatapos pumunta sa syudad. Iniiwasan ang mga kotse, naglakad-lakad. Tinapon pa niya ang puno, may nakita pala siyang balde. Inabot niya ito, saka tinaas, saka binuksan ang bibig. Konti lang pala ang laman. Hindi ito sapat, kaya naglakad pa siya, dumating sa highway. Nilakay din niya ito, nakarating sa kabilang dako, gusto pala niyang pumunta ng dagat. Mahilig pala siyang maligo, naglaro-laro siya, gamit ang mga kamay, unti-unting lumiliit, isa lang pala itong pelikula. Ang saya ng babae na naglalaro sa dagat, hanggang sa umupo na ito sa tubig. Hamangin ng malakas, hindi mabuksan ng mga tao ang mata. Pagtingin, naglakad palapit ang babae, saka yumuko, humakbang ang mga paa, saka lumabas. Nakakamangha, nagsitakbuhan ang mga tao, yumuko siya at kinuha ang isang kotse. Pagtingin niya, may 2 tao sa loob. Inalag-alog niya ito, saka tinapon. Pagkatapos yumuko ulit, at bumalik sa screen. Ngiting tagumpay, dumating na ang problema, paano siya lalabas? Lumulobo ang mga daliri, nasira pa ang singsing. Umupo siya sa upuan, huminga ng malalim, naputol din ang kwintas, nasira rin ang sapatos, lumaki ang dibdib, nasira ang mga butones, unti-unting tumatangkad, umiikli na rin ang damit, nasira pa ang bra. Sa sandaling ito, lumagpas na sa kisame ang ulo niya, kita na ito. Natakot naman ang mga tao. Pumunta siya sa pool, at doon naligo. Kinabukasan nagpunta ang doktor, pero wala rin siyang magawa. Nagpa siya mag-research muna. Nagalit naman si Xiaomei. Himampis ang sahig. Napatalon silang dalawa. Natakot ang doktor saka umalis. Pero di siya susuko. May dalang malaking injection. Nang marinig ni Xiaomei, lumabas siya sa pinto. Nagalit si Xiaomei nang malaman na tuturukan siya ng injection ng doktor. Kinuha niya ito, at inagaw. Gusto niyang subukan muna ng doktor. Napaatras naman ito, di nag-iingat, natamba pa. Tumayo si Xiaomei, saka tinapon ang injection sa bubong. Nung gabi ay nakipagkita si Xiao Shuai. Nag-inuman sila, pero sabi ni Xiao Shuai siya ay kakatuwa. Gusto pa ng divorce. Nagalit siya sa hinampis ito. Pagkatapos tumayo, at tinapon ang truck, pero bigla siyang nahilo. Di siya makatayo. Tumaas ang mga kamay, saka natamba. Nasira ang bahay. Di inakalang pinuntahan pala ni Xiao Shuai ang ate. Pagkatapos, nagising na si Xiaomei. Pumunta sa bayan, saka kinuha si Xiao Shuai. Sa oras na ito, dumating na rin ang mga pulis. Natakot naman siya. Ang bawat hakbang ay ilang metro. Hindi siya mahabol ng helicopter. Di nagtagal, nakalabas na siya ng bayan. Lumapit siya sa poste ng kuryente. Pero di siya makatawid. Pagdating ng helicopter, pinaputukan siya, kahit malaki si Xiaomei. Pero malikot siya, nakaiwas siya sa mga atake. Kahit na rocket ay di makapatumba sa kanya. Pero naging malala ang mag-atake. Hindi na niya nakaya, matutamba na siya. Humawak siya sa linya ng kuryente. Saka na kuryente siya, pero di siya makaalis. Matapos ang 30 minutos di na gumagalaw. Sa oras na ito, may dumating na spaceship, umilo ito. Saka kinuha siya, at saka umalis. Eto ang problema. May alien nga ba sa ating planeta? Sinadyang dalhin ng lola lang apo sa taas ng gusali. Pero di nag-iingat. Agad inabot ng lolo ang kamay. Di inakala. Mabuti na lang, nakahawak pa ang apo sa kumot, saka sa antena, pero di pa rin siya ligtas. Lumakas naman ang loob niya. Gusto niyang sumabit sa linya, ngunit dahil sa bilis ng pagbaba, natakot at naiyak ang bata. Nasa banyo naman ang ina. Nang marinig ang iyak GN anak, agad niyang inabot ito, pero hindi niya maabot. Maabot na niya sana, kaso naputol ang sabaitan. Nahulog ang bata. Hinimatay naman ang ina. Nakasabit pa rin ang bata sa ere. Nakita na rin ito ng mga tao. Pero walang tumawag ng pulis. Nandoon lang sila nakatingin. Dumating naman ang ama ng bata. Nang makita ang anak, agad siyang umakyat. Pero nalaman na, sira pala ang elevator. Kaya naghagdan na lang. Sobrang mahirap umakyat. Pero nahuli pa siya ng kapitbahay na si Lawang.
May utang pala ang lolo sa kanya. Kaya pinuntahan ng anak at manugang. Dahil ayaw nilang magbayad, kaya sinaktan sila. Pagkatapos nito, nakarating na rin ang pulis. Kahit na nabalian ng binti ang bata, swerte pa rin dahil ligtas ang buhay. At ang mga taong magla-like nito, hindi rin mamalasin.